Ang babaeng maluho. May isang babaeng nagngangalang Chichi. Isa lamang siyang simpleng babae na hindi lumaki sa marangyang buhay. Bata pa lamang ay natuto na siyang magtrabaho upang matustusan ang sariling pangangailangan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nadala siya ng kapusukan at maagang nabuntis. Kalaunan, iniwan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Isang lalaking hindi lamang tumalikod sa responsibilidad, kundi nagdulot din ng pananakit at pambubugbog habang sila'y magkasintahan pa. Matapos ang masakit na karanasan, pilit bumangon si Chichi para sa kanyang sarili at sa anak na dinadala niya. Isang araw, habang siya'y abala sa pagbabasa sa social media, may nakilala siyang lalaki. Mayroon itong sasakyan, malaking sweldo, at mukhang kayang ibigay ang mga bagay na noon ay hindi niya kailanman naranasan. Unti-unting naging malapit ang kanilang usapan. Sa isip ni Chichi, ito na marahil ang pagkakataong gumaan ang kanyang buhay. Isang paraan upang makatakas sa kahirapan at sakit ng nakaraan. Pinili niyang pumasok sa relasyon hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa seguridad at ginhawang ipinapangako nito. Kalaunan, sinimulan niyang pinirahan ang lalaking kanyang nakilala. Unti-unti, lahat ng kanyang gusto ay kanyang nakukuha. Mga mamahaling alahas, magagarang gadget, at mga luho kahit hindi naman kailangan. Naging sunod-sunuran ang lalaki sa lahat ng kanyang hiling. Sa tuwing hindi nasusunod ang nais ni Chichi, siya'y nagagalit, nakikipag-away, at minamaliit ang lalaki. Nagkaroon sila ng isang anak bukod pa sa anak ni Chichi sa dati niyang kinarelasyon. Ngunit sa halip na alagaan ang mga bata, mas pinili ni Chichi ang magpakasaya at magbuhay dalaga. Ang lalaki ang siyang gumagawa ng lahat. Nagpapakain, nagpapaligo, at naghahatid sa paaralan sa mga bata. Samantalang si Chichi ay nananatili sa bahay, nakahilata, komportable ang buhay, patuloy na pinagsisilbihan at tinutupad ang kanyang mga luho. Dahil sa labis na pagkonsenti, naging mapagmataas at mayabang si Chichi. Akala niya'y walang hangganang pera at kakayahan ng lalaki. Ngunit isang araw, dumating ang hindi inaasahan. Nawalan ng trabaho ang lalaki. Unti-unting naubos ang kanyang ipon. Napilitan siyang ibenta ang kanyang sasakyan at isanla ang iba pang ari-arian upang patuloy na matupad ang mga luho ni Chichi, kahit siya mismo ay halos wala nang makain. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang pagmamalaki ni Chichi. Gusto pa rin niyang makuha ang lahat ng kanyang ninanais, ang pinakabagong gadget, mamahaling gamit, at mga bagay na maaari niyang ipagmayabang sa social media kahit lubog na sa utang ang lalaki. Na-max out na ang lahat ng kanyang credit card, zero balance na, at hinahabol na siya ng mga bangko. Umabot pa sa puntong dahil sa labis na pagmamahal at pagkabulag ng lalaki, niloko at ginulangan niya pati ang sarili niyang pamilya. Nagnakaw siya ng pera mula sa negosyo ng kanilang magulang. Kinupitan niya ang sariling ina. Isang inang kaawa-awa at walang magawa, sapagkat paborito niya ang anak na ito. Sa awa at pagmamahal, pinili ng ina na manahimik at magkunwaring walang alam. Kahit alam niyang mali ang ginagawa ng kanyang anak, para lamang matupad ang luho ng babaeng kanyang kinahuhumalingan. Hindi na malayan ng lahat na habang pinapalaki ang luho ni Chichi, unti-unti namang winawasak ang buhay ng lalaking nagmahal sa kanya ng labis, pati ang sarili nitong pamilya. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nang nawalan ng tiwala ang pamilya ng lalaki sa kanya. Isa-isang nabunyag ang mga lihim, ang pagkuha ng pera ng patago, ang mga kasinungalingan, at ang walang tigil na pagbibigay sa luho ni Chichi. Dahil dito, hindi na siya pinagkatiwalaan sa negosyo ng pamilya. Inalis siya sa anumang responsibilidad at tuluyang isinantabi. Hindi man siya formal na itinaboy, ramdam niya ang malamig na pagtanggi, wala ng tiwala, wala ng respeto, at wala ng lugar para sa kanya sa pamilyang minsang kumalinga at umunawa. Ang pinto ay hindi isinara,
Ngunit hindi na rin binuksan muli. At nang wala nang maibigay ang lalaki, doon biglang nagbago si Chichi. Ang babaeng dating puno ng yabang ay naging malamig at mapanlait. Hindi na niya pinansin ang lalaking minsang pinagkunan niya ng luho. Iniwan niya ito na parang wala itong naging silbi sa kanyang buhay. Ngunit hindi doon nagtapos ang karma. Dahil sa mga utang na naiwan at sa mga luho na sa kanya naipangalan, isa-isang binawi ang lahat kay Chichi. Ang mga alahas na ipinagyabang niya ay isinangla. Ang mga mamahaling gadget ay nawala. Ang mga kaibigang laging nasa paligid kapag may libre ay unti-unting naglaho. Ang social media na minsang puno ng yabang ay naging tahimik. Wala nang likes, wala nang papuri, wala nang humahanga, wala ring gustong tumanggap sa kanya. Ang mga lalaking inaasahan niyang sasalo ay umiwas nang makilala ang kanyang ugali. Ang lalaking ginamit niya ay wasak na ang loob at wala nang kakayahang tumulong. Ang pamilya nito ay tuluyan nang naglagay ng distansya at isinara ang anumang ugnayan sa kanya. Pinakamasakit sa lahat, nawala sa kanya ang mga anak. Hindi dahil kinuha sila, kundi dahil wala na siyang kakayahang maging ina. Mas piniling alagaan ng kamag-anak ang mga bata, malayo sa isang inang mas inuna ang luho kaysa responsibilidad. Si Chichi ay naiwan mag-isa. Walang pera, walang tahanan, walang pumapansin. Sa isang maliit at siksik na silid, doon niya naranasan ang buhay na dati niyang tinatapakan. Walang mamahaling gamit, walang magarang kasuotan, walang nag-aalaga. Tanging konsensya at alaala ng mga maling desisyon. Doon niya napagtanto ang lahat, na ang lalaking minamaliit niya ay isinakripisyo ang tiwala ng sariling pamilya, na ang yaman na inakala niyang walang hanggan ay biglang naglaho, at na ang mga anak na pinabayaan niya ay lumaki nang wala siya. Ngunit huli na ang lahat. Walang bumalik, walang umunawa, walang nagligtas. At sa bawat gabing nag-iisa siya, paulit-ulit niyang naririnig ang aral na hindi na niya matatakasan. Ang taong ginamit ang kapwa para sa luho at yabang, sa huli ay haharap sa buhay na walang awa at walang sasalo. Lahat ng bagay na madaling nakukuha, madali ring nawawala lalo na kung hindi mo ito pinaghihirapan. Ito ang karma ni Chichi. Dahan-dahan, masakit at panghabambuhay. Munting kwentong nagbibigay liwanag, halina't tuklasin